Hiniling ng isang senador na ipaaresto na si Bamban Mayor Alice Guo at 7 iba pa matapos hindi na naman sumipot sa Senate hearing. Idinabas din sa Senado ang ilang records ni Guo na nagpapatunay na di umano siya lumaki sa farm at nag-homeschool. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestohin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Hiniling na ng Senate Committee on Women and Children na ipaaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ibang personalidad matapos silang i-cite in contempt dahil sa hindi na naman pagdalo sa pagdinig ng Senado kanina. Nagpadala ng excuse letter sa komite si Guo na nagsasabing masama ang kanyang physical at mental health. At may death threats kaya hindi makakadalo. Wala rin siyang abogadong pumunta sa pagdinig. I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing. Kinontempt din ang ibang miyembro ng pamilya Guo, ang accountant niyang si Nancy Gamo at si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Pero bago makapaglabas ng arrest order, kailangan munang mag-issue ng komite ng show cause order para sagutin ng kampo ni Guo. Pag hindi katanggap-tanggap ang paliwanag nila, saka uusad ang utos para arestuhin sila. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Guo at nakaalerto na ang pangalan niya sakaling subukan niyang umalis ng Pilipinas. Bukod kina Guo, sinabpi na rin ang 15 opisyal at representative ng iba't ibang kumpanyang hinihinalang sangkot sa iligal na Pogo dahil inisnab ang imbitasyon ng komite. Inilabas naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang birth certificate at school records ni Guo. Sa birth certificate na isinumite niya sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen Yilin ang nanay niya. Si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No, so, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon, puro building ho. No? Iprinisenta rin ng NBI ang fingerprint examination ni kay Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Yes, sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Huaping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po, si Wesley Guo at si Guo Woxiang Dian ay isang tao lang po. Nadiskubre rin umano ng NBI na ang isa pang kapatid ni Mayor Guo na si Sheila Guo may kapangalan din. Meron po rin tayong nahanap na isa pa pong NBI clearance sa aming files na nagngangalan din pong Sheila Guo Ilial. Subalit sa ating pagkukumpara, lumalabas po na iba rin ang larawan ito kaysa doon po sa Sheila Guo na sinasabing kapatid. Ang pangalawang Sheila Lial Guo, pareho ng address ng pangalawang Alice Lial Guo. Pero nang puntahan ng NBI, walang nakatirang Alice o Sheila Lial Guo roon. Humarap naman sa pagdinig si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco matapos sabihing may dating cabinet official na naglobby umano para sa ilang Pogo company. Aniya, nakipag-appointment sa kanya si dating Secretary Harry Roque noong July 2023. Kasama nito si Cassandra Ong ng Lucky South 99 Pogo na niloko umano sa pera ng representative nilang si Dennis Cunanan at umabot sa $250 milyon ang hindi nababayaran sa PAGCOR. Nung panahong yon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99 pero kalaunay ni-raid sa Porac, Pampanga. Sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So,
Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. Wala akong senaryo na ng braso siya. Wala po. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Ayon sa abogado ni Cunanan, hindi niya natanggap ang sabina kaya hindi nakarating sa pagdinig ngayong araw. Makikipagtulungan daw sila sa investigasyon ng Senado at sa katunayan ay naroon nung nakaraang pagdinig. Sasagutin daw nila ang mga isyu ng Pogo sa tamang forum. Pero mariing itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99 o anumang illegal na Pogo. Whirlwind Corporation daw ang kliyente niya, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Porac Pogo Hub. Hindi po ako naglabi sa illegal na Pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.